So ginagarantiya po natin walang na-compromise na kahit na anong sistema o kahit anong data ng COMELEC. Kasi kaagad po natin pinaran yan, pinatingnan kaagad kung ano man yung maaaring naapektuhan kung meron man doon sa na-aresto at nakumpiska na yan kahapon. Hindi na kompromiso ang sistema at walang nakuhang data ang nahuling Chinese national na may dalang espionage device malapit sa COMELEC main office kahapon. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, walang election data na nakalagay sa kanilang main office. Gayunman, aminado ang komisyon na nakababahala ang isyong ito dahil mismong malapit sa tanggapan ng pamahalaan tulad ng COMELEC na huli ang sospek. Sa ngayon, naghihintay ang COMELEC sa resulta ng ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Maging ang Malacanang nagpahayag din ng pagkabahala sa pagkakahuli ng Chinese na may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-iispiya. It's quite alarming, and that's there is still the president has distrust on the intelligence agents that made the operation. So we will just have to wait for the final investigation on that matter. Ayon sa National Bureau of Investigation, sinampahan na ng kaukulang reklamo sa Department of Justice at sumailalim na sa inquest proceedings ang nahuling Chinese. Mahaharap ito sa mga kasong espionage, illegal interception, system interference at misuse of devices. Naniniwala naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino, Chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, na konektado sa iba pang aktibidad ng China sa Pilipinas ang nahuling espiya. Ayon sa mambabatas, konektado ang insidente sa lahat ng mga isiniwalat nito sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo. Kabilang na dito ang mga natuklasang submersible drone sa iba't ibang lugar sa bansa at mga Chinese spies na magkakahiwalay na naaresto ng mga otoridad. Gayon din ang umano'y troll farm ng China na nagpapakalat ng mga impormasyon sa Pilipinas na layong manggulo at manghimasok maging sa darating na eleksyon. Lahat po ito ay konektado. Hindi ho hiwalay yung nangyari kahapon doon sa troll farm sa Infinitus. Hindi po hiwalay yung mga submersible drone na nahuli sa Pasukin at nahuli sa Initaw, Misamis Oriental at nahuli sa San Pascual, Masbate. Lahat po yan ay konektado. Konektado rin doon sa nangyaring insidente sa Sandy Cay noong isang araw. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.